Mostly kasi ang balita ngayon tungkol kay Kyrie. Nag-offer kasi ang Clippers, Suns, Lakers at Dallas pero binigay ng Brooklyn sa Mavericks. Dahil ayon sa balita na inis na si Joseph Tsai kaya binigay si Kyrie sa team na hindi niya gusto or yung hindi niya preferred destination. Meron pa kasing injury talaga itong si Luka na ayon nga kay Jason Kidd hindi kasama sa biyahe si Luka papuntang Utah Jazz. Base naman sa report ni Woj, si Kyrie ay darating sa Dallas sa Monday, ngayong gabi yon or bukas ng umaga. At expected maglalaro si Kyrie versus Clippers. Road games yon para sa Dallas sa February 9. Dadaan muna kasi ng physical examination si Kyrie dahil nga merong reported injury sa kanya. Base pa sa report, looking forward na makalaro ni Kyrie si Luka at misteryosong excited itong si Kyrie makalaro sa Dallas. Ang sinasabi naman ng iba, one season rental lang si Kyrie dahil nga expiring contract pa siya at hindi rin yon ang kanyang preferred destination. So dun sa mga nagme-message sa akin sa Facebook kung paano yung kay Kyrie na starter nga siya sa East na ngayon ay nasa West na, wala pa talagang sagot doon si Commissioner Adam Silver kung kukuha ng replacement or hindi. Dahil nga si Steph ay inaayos na ang possible replacement sa kanya. Ang tinitingnan nila si De'Aaron Fox pero hindi pa official talaga kung siya yung ipapalit. Pero ito yan, August 2021, pumirma si Kevin Durant ng contract extension sa Brooklyn. Ito yung papasok ng 2022 season. Si Harden at si Kyrie inoferan din ng contract extension pero si Harden hindi nag-commit. At na-trade nga nung mid-season papuntang Philadelphia na nakuha naman ng Brooklyn si Ben Simmons. Si Kyrie no, nagkaroon ng issue pero meron ding offer sa kanya. Pangalawa, waiting din siya sa mas malaking kontrata at sinasabi nga kung ngayon taon siya pumirma ay mas malaki ang kinuha niya. Kaso na-trade nga siya. Ang sinabi pa no ni Kyrie, no way na iiwan niya si number 7. Kaso sa Dallas, double 7 ang meron siya. 2 7 ang nakuha ni Kyrie ngayon. So si Kevin Durant nga nag-request din this off-season ng trade pero hindi natuloy yun. Ngayon nagulat na lang siya sa request ni Kyrie na parang ang bilis na na-trade agad siya at hindi agad pinaabot ng deadline. Pero yung Suns kasi ay nakabantay dito kay Kevin Durant since off-season pa nung nag-request siya ng trade. Ng 2019 si Kevin Durant kaya napunta ng Brooklyn Nets dahil kay Kyrie. Kaya din siya nag-request ng trade. Ang isa sa mga dahilan nun ay dahil di umano sa ginagawa ng management kay Kyrie. Ngayon, iniwan siya. Ang Suns, ready makipag-deal kapag naging available nga si Kevin Durant sa trade. Ang report, ipupursue ng Phoenix Suns si Kevin Durant kapag naging available siya sa trade. Dati kasi tinanggihan ng Nets yung offer ng Suns at ang gustong makasama talaga sa package ay si Booker na hindi naman nila bibitawan. Nag-post na rin ng cryptic message si DeAndre Ayton dahil pwede na siyang magamit ng Suns bilang trade asset. Tapos na kasi ang restriction sa kanya. Pacers na lang ang hindi pwedeng makapag-deal sa ngayon sa Phoenix. Kapag kasama itong si DeAndre Ayton, kahit may Ben Simmons pa na former All-Star ang Brooklyn Nets na naiwan dito kay Kevin Durant, na isang team na naglalaro sa conference na merong multiple star player gaya ng Celtics, Bucks, Sixers, Cavaliers, Miami, Bulls, Hawks. Yung West, iba pa rin ang labanan kumpara dito sa East. Ngayon, nag-iintay kung ano nga bang gagawin itong si Kevin Durant dahil base sa report, walang nakakaalam talaga kung anong iniisip ni KD ngayon. Wala pa siyang tweet sa ngayon din. At isa pa, merong report na hindi rin gusto ni Kevin Durant na makalaro nga itong si Ben Simmons.